Good day mga ma'am at sir. Ngayong araw ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng portfolio via Google Drive at Canva. Ang portfolio kasi ay isa sa mga pinakahinahanap ng mga clients. Dito kasi nila tayo ma-assess based sa ating editing skills, ating experience, ating mga expertise at iba pa. Ang pinaka-goal ng portfolio is to impress the client and leave a long-lasting impression. Kasi nga, sabi nila, first impression lasts. At kapag ka nakita ng client na yung portfolio nyo is optimized and reliable, sigurado yan, malaki yung chance na i-hire niya kayo. Kaya as much as possible, kailangan nating gumawa ng maayos at optimized na portfolio para mas makapanghikayat pa tayo ng mga clients na pwedeng mag-hire sa atin. At yes, ang portfolio ay isa sa mga pinaka-importanteng factor kung bakit na-hire tayong mga video editors. Disclaimer lang po mga ma'am at sir, ang ituturo ko po sa inyo ay based on my personal experience. Pero I really find it effective kasi based on my experience is gumana siya at sana gumana rin sa iba. So basically sa paggawa natin ng portfolio via Google Drive is mag-a-add lang tayo ng mga folders at doon natin ilalagay yung ating mga details like resumes, mga sample pictures at mga sample edits na nagawa na natin. For me, mas okay ito kaysa sa wala kayong portfolio pero mas okay na yung gawin nyo is sarili nyong website kaysa sa Google Drive kasi doon mas maayos at ma-highlight nyo talaga kung ano yung mga dapat na makita ng client. Sa paggawa natin ng portfolio ng Canva is kailangan nating pumunta dito sa may Canva. Mag-login lang kayo ng mga email ninyo at kusan nyo nang ma-access yung mga features ni Canva. Hindi nyo naman kailangang bumili para makapag-publish ng website dito. Kaya para sa akin, isa ito sa mga pinakamagandang gawin. Pagkatapos nating pumunta sa Canva is punta lang tayo dito sa my website. Isang kagandahan dito sa Canva is pwede tayong kumuha ng template. Pero tignan nyo yung mga walang crown kasi kapag may crown is may bayad yon. Doon lang tayo sa libre. Another tip po sa atin mga ma'am at sir, kapag gagawa tayo ng portfolio dito sa Canva, piliin natin yung mga magko-complement sa kung anong klase ng service yung provide natin. For example, sa atin is video editing. Kaya hanap tayo ng mga template na somewhere near sa video editing. Ayan. Subukan natin to. Parang maganda. Apply lang natin yan at eto na siya. So basically, ang pinakakailangan nyo lang talagang gawin dito is drag and insert. Literal na i-edit na lang natin siya. Pero in this case, since this is a tutorial at yung mga templates na nagagamit natin is very generic, ipupunta ko na lang kayo dito sa aking my pre-made template para mas makita nyo yung mga dapat na laman ng portfolio para mas maging effective at presentable ito sa mga clients. Itong portfolio ito is parang breakdown lang siya nung aking portfolio. Ang pinakauna nyong dapat isipin kapag na-click na yung client yung inyong portfolio link ay yung landing page. Yan kasi yung pinakaunang magpapakita kapag napindot na nung client yung inyong website link. Kaya dapat, pagka-click niya yung link, maglaland siya sa page nyo kung saan optimized at presentable talaga. Kailangan sa landing page pa lang, may pakita na natin sa client yung wow factor. Pero since itong template na ito is personalized para sa akin, ituturo ko sa inyo kung paano siya palitan. Maghanap tayo ng background sa mypexels.com. Bakit sa Pexels? Pexels.com kasi ay libre at wala ng copyright. For example, ito yung nagustuhan ninyo. I-download lang natin yan. At balik tayo sa my Canva. Click lang natin ito at delete. Punta lang tayo sa my uploads at mag-upload tayo ng file para may upload natin yung file na download natin. Ayan. Then upload. Yan, magpapakita na siya dito. So once na na-upload nyo na siya, is click nyo lang siya dito sa may uploaded files at kusa na siyang magpupunta dyan. Pagkatapos nyan is right click nyo lang, hanapin nyo yung layers at send to back. Ayan, kusa na siyang mapupunta sa may likuran. Tapos i-reframe lang natin, palakin lang natin siya dyan at i-fit lang natin sa may screen. Ayan. Yan na yung pinaka magiging background ninyo. Ngayon is insert naman natin yung ating pangalan. Let's say yung pangalan natin is Adrian. Sa baba ng ating pangalan, mas magandang maglagay tayo ng ating mga ideals kung paano tayo makakatulong sa client. Like for example, I turn your ideas into engaging, high quality videos while helping you save time and focus what truly matters. Yan kasi mas ma-feel nila na hindi lang tayo nagpro-provide ng service, kundi nagkikare tayo sa kanila. Also, include natin itong mga to about services offered, work samples, testimonials, etc. Ito kasi will serve as your table of contents. At ipapakita ko sa inyo mamaya kung paano ililink yung mga page kapag pinindot natin itong mga ito. Next is dito sa my photos. Dito naman is maglagay lang tayo ng picture. Yung picture na gagamitin nyo dito, be sure na siya din yung magiging picture nyo sa inyong online jobs profile para uniform siya, hindi pa iba-iba. I-upload nyo lang yung inyong pictures gaya nung ginawa natin kanina sa may background. At ayun, drag
drag lang natin at insert dyan. Pero paano natin gagawin yon? Ngayon, para maglagay tayo ng frames para sa mga pictures is ganito lang. Delete nyo lang yan. Let's say wala yan. Yan ang gawin lang natin is punta tayo sa may elements at hanapin natin yung frame. Itong frame na to kasi kung idadrag nyo yung anumang pictures o video na ilalagay nyo sa kanya, susundan niya yung pinaka-frame niya para yun lang yung malalagyan. Let's say for example is itong bilog na to. Ayan. Drag lang natin dyan at ayun. Then adjust. Yan. Tapos, tsaka natin ilalagay yung picture natin dyan. Ganun lang kadali. Next is ang ating job title. Ito, wag na wag nyong kakalimutan. Magandang pag sa landing page pa lang meron na ito para bago pa i-scroll ng client nyo yung inyong portfolio, makikita na niya kaagad yung service na inyong in-offer. Job title is, let's say, video editor. Then, next is insert. Dito naman sa mga insert na ganito, parang CTA lang siya. Maglagay lang tayo ng call to action. Let's say, contact me. Another is, message me. This is just to remind them na napakadali yung kontakin. Ngayon, punta naman tayo sa my next page. Dito, dapat may pakita natin yung mga services na ino-offer natin bukod lang sa pagiging video editor in general. Mas magandang, mas maging specific tayo kasi dito tayo magiging special. Dito tayo may iba sa mga in general lang na video editors. Let's say for example, ang services na ino-offer natin is for short form video editor. Pero, anong klase ng short form? Be it UGC, B2B, VSL, ads, or kung ano pa man. Now, dito meron tayong 4 na services na i-offer. Pero ito, depende sa inyo kung ilan yung kaya nyong i-offer. Kung kaya nyo maging social media manager, kung kaya nyo lang scripting, maging virtual assistant, or kung ano pa man. Pero mainly, dito lang muna tayo as a video editor. Now, in my case, meron tayong 4 na pwedeng ilagay. Dito sa una ay pwede nating ilagay kung anong klase ng short form yung ina-edit natin. Kung short form yung ina-edit natin. Let's say for example is podcast and talking heads. Talking heads. Video edits. Dito naman sa may pangalawa is gawin nating mas general ng content. Let's say short form content like Reels, TikToks, and Shorts. Dito naman sa ikatlong service na pwede nyong i-render is nakadepende na sa inyo yun. Kung aside from video editing is kaya nyo pang magsulat ng scripts, gumawa ng content, at kung ano pa man. At mind you, plus notes yon sa mga client natin na hindi lang kayo basta video editor, kundi may alam din talaga kayo sa content creation. For this service 3, let's say na alam nyo pa ang content creation. Kaya pwede nyo ilagay dito na social media, content writing, editing, and creation. Plus points yan sa mga clients na hindi lang sila basta nag-hire ng video editor, kundi talagang alam nyo yung ginagawa ninyo. So, ganun pa rin sa Service 4 kung meron pa kayong alam na gawin bukod sa pag-edits ng short form. Let's say, alam nyo pang mag-edit ng long form, pwede nyo ilagay dito, long form content, editing, and video repurposing. Ayan. Ito yung mga service na kaya nyong i-provide sa client kapag tinignan niya yung portfolio ninyo. At bear in mind, huwag na huwag kayong magsisinungaling dito kasi malalaman at malalaman ng client yan. Lalabas yan sa mga results, sa kung gaano kayo katagal mag-edit, kung ano yung mga binibigay nyong deliverable sa kanya, at yung quality ng edits na bibigay nyo. Kaya as much as possible, ilagay nyo lang yung mga services nyo na confident kayo na kaya nyong i-offer sa kanila. Ito another tip. Karamihan sa mga employers, naghahanap sila ng short video introduction about sa inyong mga sarili. Kaya para sa akin, as much as possible, gumawa kayo ng 1 minute to 2 minutes na video introduction para sa inyong sarili. Sabihin nyo lang, I am Adrian, I edit videos, my experience, something like that. At dito nyo yun ilalagay. In my case, meron na ako niyan, kaya ilalagay ko na lang siya dito. Something like... I've edited videos with over 2 million views. My name is Adrian. I am a short form video editor and I make videos that stops the scroll. Ayun, parang ganun lang siya. Para mas makita nung client nyo kung paano kayo mag-edit. Since yung nilagay nyo na dito is in-edit nyo na mismo. So yan yung mga services offered. Punta na tayo sa may isa sa mga pinaka-critical na part. Yung work samples. Dito sa may work samples, mas maganda nang ilagay nyo lang is at least 3. Kung 3 lang yung meron kayo.
Pero kung sa palagay nyo is meron kayong mga 5-6, okay lang na ilagay yon. As long as lahat ng ilalagay nyo dito is highlight ng inyong video editing experience. For example, is meron kayong 50 edited videos. Huwag nyong ilalagay lahat yon kasi masyadong crowded at to be honest, hindi yun papanoorin ng client. Kaya ilagay nyo lang is minimum of 3 and mag-max out lang kayo ng at least 10 siguro kapag sa tingin nyo is yun yung mga highlights ng inyong video editing career. Para dito is maglalagay lang tayo ng 3 sample. Punta lang ulit tayo sa My Elements, then hanapin natin yung frame. Ang kagandahan dito sa may frame is meron siyang frame na parang cellphone. Ayan, click lang natin yan. Mas appealing kasi siya sa mga clients kasi parang nandun na sila mismo sa cellphone. Next is, yan. Duplicate nyo lang yan, copy-paste, copy-paste. At ayan, meron na kayong 3 sample frames na pwede nyo ilagay yung inyong mga video. Pero paano kung yung mga sample videos nyo is naka-long form at naka-landscape? Simple lang, meron kayong mga frames dito na naka-16:9 yung ratio, kaya walang problema. In this case, ilalagay na natin, gaya nung dating ginawa natin, drag and pull lang. Drag and pull. Ito, pwede natin ilagay dyan. Mga sample edits, yan. Ito. At another one is yan. Another tip ko sa inyo mga sir at ma'am, kapag kayong video edit nyo is mainly focus on podcast, as much as possible, yung ilagay nyo lang na highlight is about sa podcast and talking heads. Pero kapag ka in general naman sa inyo, pwede kayong mag-branch out. For example is, isang work samples nyo is panay podcast, next page is panay UGC, and next page is panay ads. Pwede yon. Pero for this, kapag ka in general yung sa inyo, basta ilagay nyo lang yung mga pinaka-highlight nyo na video na inedit ninyo. At least 3, minimum of 3. Then yan, ito kasi talaga yung pinaka-hinahanap ng clients. Dito nila makikita kung paano kayo mag-edit, paano nyo i-paste yung mga ginagawa nyo, at kung paano kayo mag-add ng mga sound effects, visuals, etc. Kung pasok ba para sa kanila yung ginawa ninyo. Pagkatapos natin i-showcase yung ating work samples, punta na tayo sa susunod na part, which is yung testimonials. Pero ang catch, since beginner pa lang kayo sa industry at wala pa kayong clients at experience sa mga client-based na works, anong ilalagay ninyo? Alisin na lang ba? No, ganito yan. Kapag wala pa kayong testimonials mula sa mga previous clients since beginner pa lang kayo, pwede nyong ilagay dito na be my first client. Since wala pa kayong testimonials, mas maganda na ilagay nyo dito na be my first clients in the sense na willing kayong matuto kasabay nila at makahingi ng feedback para sa kanila. Ito yung openness na sinasabi ko na be honest lang talaga kasi walang masama na beginner kayo sa industry kasi lahat naman tayo nagsimula dyan. Walang nagsimula na magaling na kaagad. Kaya ngayon, imbis na testimonials, ilagay natin dito na willing ka na matuto at hindi ka nagsisinungaling na ikaw ay beginner pa lang. Plus points pa rin yun sa clients kasi yung transparency is nandoon at makikita nilang trustworthy ka at mapagkakatiwalaan ka for the long term. Then, dito ilagay nyo lang, I may be new, but I am highly dedicated, detail-oriented, and committed to delivering high-quality work for every client. Diba? Imbis na maglagay kayo ng mga fake testimonials na malalaman din naman ng client or worse, alisin nyo yung portion na yun, is mas magandang ilagay nyo lang ito para makita nila na transparent kayo at mapagkakatiwalaan kayo. Dito is maglagay lang tayo ng 3. Client feedback, coming soon. Review, coming soon. Be the first to leave review. Ito, imbis na maging lacking sa part ninyo, naging showcase pa ninyo sa inyo kasi meron kayong room for improvement at makikita ng client na willing talaga kayong mag-grow. Then, pagkatapos nito is yung last part na, yung CTA or call to action. Dito, pwede nating ilagay na contact me. Dito sa may insert CTA message, ilagay nyo na dito kung ano yung message na gusto nung ipakita sa kanila. Kung paano nyo sila hikayatin na i-hire kayo. Dito, ilagay nyo na yung mga gustong marinig ng clients para i-hire kayo. Parang pasipsip ba? Pero not in a bad way. Kasi this just shows na kaya nyo mag-provide ng services kahit kayo ay beginner pa lang. Then, last is the send me. Then, yes. Ngayon, ituturo ko naman sa inyo kung paano nyo ililink itong mga ito sa may mga pages dito sa inyong portfolio. Simple lang, right-click nyo lang sa tapat ng Word, then link. Tapos hanapin nyo dito sa may pages in this document, scroll down, and hanapin nyo kung anong page yun. Then, magpapakita niya siya dyan, link, and done. Kapag ka na-link na, ganito yung magiging mangyayari sa kanya. Visit natin yung akin, click work samples, and yun. Mapupunta siya sa may page kung saan yung work samples. Another is contact me.
papupunta siya sa may contact me. And so yun lang. Pagkatapos niyan is click nyo lang publish website at pwede nyo nang i-publish yung website nyo. Once na na-publish na yung website nyo, is live na yan. Kailangan nyo nilang kunin yung pinaka-link niya at i-copy-paste nyo ito doon sa mismong online jobs profile nyo or kung saang platform man para kapag ka-clinic yun ng inyong clients or mga employers is mare-redirect na sila kaagad doon sa inyong portfolio. So, I think that's it para sa ating portfolio building tutorial at sana makatulong sa inyo ang video na ito. Napakahalaga ng ating portfolio sa ating profile since ito talaga yung pinakahinahanap ng ating mga clients. Kapag wala ka nito is good as tatawagan ka na lang ulit namin. Parang ganun sana. Seryosohin nyo po yung paggawa ng inyong portfolio kasi yan talaga yung pinaka-key ninyo para maka-acquire ng clients. At the more na mas optimized, the more na mas organized, the more na mas trustworthy yung magagawa ninyong portfolio, the more na makakapag-attract kayo ng hindi lang basta clients, kundi premium clients. Kasi in real world sana, ang ating portfolio dito ay ang ating resume. Sana, in the future, makapag-land po tayong lahat ng ating sari-sariling premium clients. At I'm looking forward po sa inyong prosper freelance career. Yun lang po. Bye!